Magandang morning sa inyo mga kabutingting, mga ka-viewers, at sa lahat ng nagsusubaybay sa ating palatuntunang GM Butingting Live Repair. Unang-una po ay nagpapasalamat ako dahil sa inyong walang sawang pagpapilit sa ating channel. At gaya ng sinasabi ko sa inyo, kahapon, mayroon tayong gagawin. Pero, hindi muna yun matutuloy. Dahil, yung board na kailangan ko gamit doon, in-order ko sa may gamit na marin, Talungka. Walang stock, na-out of stock sila. Kaya, waiting na. Ang kagandahan naman, pinangako ko sa inyo na tayo ay maglalay para lang doon. Mayroon naman akong tanggap ngayon na 3 unit. Skyward 40, Van 43, Hisense 43. Yung Hisense 43 ay low power. At ang sira niya ay ito, yung Hisense 43 ay no power. Sira yung kanyang pinaka IC. Yung pinaka IC niya, yung maliit na IC dito. Yan. Sira. Wala akong available na IC. Kaya, nag-order ako sa may Kamarin, Caloocan. Kaya nagsabi ko sa inyo, doon ako kumukuha ng mga piyesa, motherboard, or panel. Ang sabi nung punta ko doon, mamaya-maya unti dahil nasa labas daw siya. Wala kasi sa loob ng kanilang pwesto. Nagliliwaliw siguro kaya wala sa loob, nasa labas. Ganun pa man, waiting tayo. Kung sakali man maihatid niya dito yung motherboard na ito, ay makikita nyo rin na ikakabit natin ng live ang motherboard na ito doon sa Hisense TV na ating gagawin. Sana lang ay mayroong dumating. At kung makikita nyo, ang pagbumukha ko ngayon ay medyo maigi-igi naman kaysa kahapon. Dahil nakainom po ako ng BioPro. BioPro na ininom ko ay babangon ka talaga kapag ka mayroon kang nararamdaman. Kaya nga lang, hindi pwedeng tayo ay magkikilos ng medyo sobra sa ating ika nga ay minimum na kilos. Dahil siyempre, kababangon lang natin sa ating karamdaman na tayo ay uminom ng BioPro. At ang sabi ng isang nag-comment sa atin na si Camille Diaz ay yakapsul daw ang gamot. At sabi ko naman ay hindi naman po yun. Dahil mahirap pagka mayroon kang nararamdaman at yakapsul ang ipanggagamot mo. Dahil baka yun magkaroon ng side effect. Diba mga ka-viewers? Pag ikaw ay mayroong sakit at ikaw ay mayroong nararamdaman sa sarili, huwag mong gamutin ng yakapsul kasi may side effect yun. Sa halip na gagaling ka, baka pwede kang manghina. Dili naman kaya kung gagaling ka man after 9 months ay may problema yun. Di ba? Halip na wala ka ng problema nagka-problema ka na naman ng another dagdag sa gastos na naman yun. Tayo nga hindi na sa mga ganito klaseng pamamaraan na paggamot ng ating mga karamdaman. Kung siya man ay nagjo-joke lang sa atin, maganda naman yung jokes niya. Kaya lang,
sa tunay na buhay, huwag natin gagawin na kung meron tayong nararamdaman na gano'n, yakapsul ang sagot. Wag. Wag. Diba? Ang yakapsul ay ginagawa lang yun kung kayo ay pareho good health, good condition, at pinagkakasunduan. Ito nararamdaman mo yayakapsul mo agad para pumalin. Hindi ka gagaling nun, manghihina ka pa nun. Nararamdaman ka mo. Okay, kakahapon mga ka-viewers, may tanggap tayo yung isang amplifier. Ang sabi ko, nag-amoy. Ang sabi ko may-ari. Na-check up ko na kanina bago tayo nag-live. Kasi gusto ko munang malaman kung ano ang dapat gawin para kung sakali man ay masabi ko sa may-ari kung magkano ang magagastos ng kanyang unit. Hindi naman kasi po pwede na pirahin mo agad. Kailangan silipin mo muna. Nakita ko umusok yung donut. Kasi yung transformer niya mga ka-viewers, donut, yung bang bilog na transformer, yun ang sunog. Nadamay pa yung 8 transistor. Short. Okay mga ka-viewers, pasensya na, may tumatawag. Sabi ko naman, pagka may tumatawag, tingnan mo, naghang tuloy tayo dun sa ating naghang tuloy tayo dun sa ating monitor. Sinabi na kasi na pag may tumatawag, hindi ko sasagutin talaga yan. Kasi, yan distract yan sa ating pag-uusap. Diba? Kaya nga hanggat maaari, kung ano man, kita mo, naglag na naman tuloy tayo Naglalag na naman tayo. Sinasabi ko na kasi na dapat pagka ganun, walang tatawag Diba mga ka-viewers? Saan na ba tayo naputol? Doon sa donut. Doon nga mga ka-viewers. Yung donut kasi, yun ang transformer nung amplifier, concert amplifier. Ibukod doon sa donut na sunog, meron pang nadamay na 8 transistor, short hit. Sabi ko sa kanya, wag mo na ipagawa. Kasi marami ang sira. Ang paggawa mo man ito, malaki ang abutin. Sinagot sa akin mga kaputing-ting ng customer, mura lang naman ang piyasa niyan. Baka pwede ko naman gawin. Siguro hindi naman naabot ng 1,000 ang gastos niyan. Sabi sa akin nung customer, mga ka-viewers, kayo nga mga ka-viewers ang mag-isip. Sira yung donut, concert, 502, sunog. Tapos, 8 transistor, short. Yung malalaki transistor, yung C52, yung malalaki, pagka yung patawagan ko lang kayo mamaya. Mayroon, kaya lang hindi niya mag-deliver. Pipick-upin ko na lang. Basta patawagan ko ito. Okay. Ang sabi ng 1,000 lang daw ang budget. Hindi naman yung pwede. Magkano na yung donut na transformer. Tapos yung transistor pa na 8. May nadamay pa na mga maliliit, mga resistor. Sabi ko na lang, bumili ka na lang ng bago. Wala daw sa pambiling bago. Kaya nga daw niya pinapagawa yun. Kaya lang, ang problema, yun lang talaga budget niya, 1,000.
Sabi ko titignan ko kung mayroong kalakal boys na dumaan dyan at may makuha tayong donut. 1,000 lang budget niya. Kung bibili ka talaga ng brand new na donut, mga ka-viewers, 1,800 yan doon sa Quiapo. Kuha mo siguro pinaka last price mga 1,000. Mga hangul din yung mga nasa Quiapo mga hangul. Yung bang yung overpriced nyo, galing lang din naman sa mga kalakal nila na bibili. Kalakal ng mga lipayan. Mga ka-viewers, baka hindi nyo alam kung ano ibig sabihin ng hangul, ha? Yung hangul kasi salitang Visayas. Salitang Visayas yan. Nakakaintindi yung iba dyan, yung mga salitang nakakaintindi ng salitang Bisaya. Bisaya kasi yung hangul Sa Tagalog kasi parang ang pangit pakinggan kasi yung hangul Kaya parang ayaw kong banggitin. Baka tayo pagalitan ni Whitey. Hindi naman mura yung hangul sa Tagalog. Hindi mura. Pero bibigyan ko ng sample sa salitang hangul. Yung bang tipong tao na ayaw na magbigay ng presyo na mababa. Yung pag gusto niya talaga mataas, bang laging kinakatwiran niya paano wala akong tutubuin, gano'n yung bang gano'n. Hangul ang tawag nun. Sa salitang Bisaya, medyo magandang pakinggan. Pero pag Tagalog kasi, parang swa. Swa, P-E-N-G. Okay? Alam nyo na. Swa, P-E-N-G. Yun. Pwede naman yun. Kasi, viewers din natin yun Sabi niya, pwede naman daw yung gano'n Sabi ko, nga. Pwede naman kitang pagbibigyan sa gano'n. Pero, kantay lang tayo. Kasi, hindi lang talaga ang budget mo. Ayaw mo namang bumili ng bago at wala ka namang bago pambili. Gagawin natin. Para lang mayroon kang magamit. Kasi mag-birthday daw siya sa sa April. Gusto niyang i-ready yung mga sound trip niya. Di pa, siyempre. Mga speaker niya naka-ready na doon. Wala naman daw sira yung kanyang wala naman daw sira yung kanyang mga speaker. Sabi ko, bakit nasunog ng ganito ang iyong amplifier? Parang dinaanan ng bagyo sa lahat, sunog nagpatugtog daw sila, bigla na nga daw umusok. Shout out Maricel Vlog TV. Shout out sa'yo. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa inyong panonood. Maricel Vlog. Vlogger din po yan. Mga ka-viewers, Maricel Vlog TV. Puntahan nyo mga ka-viewers. Silipin nyo ang channel niya. Malay nyo, baka kung ano man ang mayroon sa channel niya. Vlog TV rin kung mayroon kayong natutunan sa akin, maaaring mayroon din kayong matutunan sa kanya. Kasi vlogger din yan Yung mga kapwa vlogger natin, tulungan lang yan. Papa-shoutout sa atin. Shoutout natin. Mga ka-viewers Maricel Vlog TV. Okay, gumagawa ko ng TV yan. Basta may TV sa dulo. Okay, supportahan nyo po. Bisitahin nyo po ang channel niya. Pabalik po tayo dun sa amplifier. Amplifier kasi mga ka-viewers. Madali lang naman ayusin. Basta available ang pyesa. At saka kung hindi ka naman nagmamadali, lalo't
ang budget mo naman ay mababa lang, ay willing ka naman na waiting sa bago matapos yung TV mo, magagawa rin natin yan. Jairo Mondragon, salamat sa iyong panunood. Shout out sa iyo. Okay mga ka-viewers, ang gagawin natin ngayon, ito ay mga TV, itong Skyward, pinagawa na sa akin dati, 2022 pa. Kung makikita nyo sa kanyang likod ay nakalagay dito, November 28, 2022. So halos 1 year mahigit ang buhay ng TV niya, at ang TV niya ay ni-repair natin, walang power noon, at gawa nang ang kanyang TV ay sira ang power supply, pino 4 wires ko yan, module. Iuso na ang 4 wires nung araw mga ka-viewers. Yan talaga ang madaling solusyon talaga. Yan talaga man sabi ko sa mga bagong mga nagre-repair. Kung hindi nyo gusto na tatagal ang gawa nyo ng hanggang maghapon tuturo bulsyot at hindi nyo naman magagawa ang power supply. Kung minsan kasi pag kulang ang bias, yung bias ng pagbabalance ng mga bulta-bultahe doon sa power supply, pag hindi nasunod yung tamang niyan, kung hindi ka putukan, uusukan ka niyan Kaya, pinakamabilis na gawain dyan ay i-4 wires mo na lang. 4 wires module. Maraming nabibili yan sa maraming nabibili yan sa online. Kahit sa Quiaco, marami. Ito siya, itong tsura niya, no? Okay? 4 wires module. Hindi na rin kayo mahihirapang gamitin kasi mayroon namang diagram yan kung paano siya ikakabit. Kung kayo ay madalas kung mga ka-viewers, kung makita mo parang na-interrupt tayo, may tumatawag kasi, kinakancel ko Sabi ko naman sa inyo, pag may tumatawag, hindi ko talaga sasagutin kasi ma-interrupt yung ating yung ating live. Naka-live po kasi tayo Siyempre ang unang-una kong kayo, dahil kayo yung kausap ko Yung mga tumatawag na yan, singit na lang yan. Pwede ko naman kausapin yan pagka wala na tayong live. Kanina yung tumatawag na yan, sinagot ko na, kanina yung tumatawag na yan, nag-chat, sinagot ko na, sabi ko, huwag kang magtawag muna. Mamaya na tayo mag-usap pagkatapos ng live. Ano naman yung kailangan mong gawin, pumunta ka na lang dito. Kasi, andito lang naman ako. Kasi nasa live ako, ayaw sumagot ng tawag kasi nakakahiya naman sa mga viewers natin. Kausap ko kayong ganyan, tapos biglang akala mo naglalag yung wifi. Maganda yung wifi po natin dito mga ka-viewers. Hindi ka pwedeng magwa-wifi ng data, kailangan talagang wifi. Kasi pag data lang gamit mo, ang galaw ng tao, para kang robot. Para kang robot. Kasi nasubukan ko mag-live sa data lang ang gamit. Nasa Bicol ako. Wala, ang daming nagko-comments. Ano ba naman yan? Para ka namang robot. Sa paningin mo, kung ikaw nagla-live, diretso yung diretso yung picture mo. Pero pag bato dun sa iyong sa iyong mga viewers, para kang robot, slow mo. Kaya nga lagi ako nakaganon, kasi tinitingnan ko yung monitor May monitor po kasi tayo Tinitingnan ko kung okay ba yung dating ng live natin. Kung hindi ba tayo naglalag. Pag naglalag tayo, nakakahiya naman. Di ba mga viewers? Kaya yun. Nagla-live ka tapos slow mo. Ngayon, mayroon po tayong monitor dito. Yung monitor natin na yan mga ka-viewers, ayun yung monitor natin, yan makita nyo, kamukhang-kamukha ko yung nasa monitor na yan. Kamukhang-kamukha ko yan. Kahit saan ang gulo mo titignan, kamukha ko talaga yan. Pag yan naglalag, medyo nag-iisip ako, tika ba't naglalag? Wala pa tayong connection. Di ba? Ganun yun. Kailangan magiging din tayo. Pag tayo nagla-live, kailangan hindi lang puro lang tayo dal dito. Hindi natin titignan kung
okay ba ang bato ng ating pagla-live. Kailangan okay ang bato para naman siyempre pag okay ang bato makikita ko yan sa monitor ko. Kailangan nga lang kung isipin mo yung monitor ay delay sa pagsasalita ko dito sa aking camera. Natural kasi alam nyo kasi pagla-live mga ka-viewers, yung ating sinasabi, tumatakbo pa yan sa ere. Pagtakbo doon sa ere, tapos sa may satellite doon, may mga signal yan doon, pagdating doon sa taas, tsaka naman ibabato sa mga cellphone natin o sa mga TV natin. Kaya delay, hindi naman kagaya ng nag-uusap tayo ng harapan na pag sinabi kong I love you, receive mo agad. Pag sinabi mong I love you dito, magsasabi ka pala ng I love you. Pagdating doon sa iyo, yung I love you ay palang pagdating doon. Yung love susunod pa lang yun. Kasi delay. Pero at least, hindi siya slow mo. Okay ang dating. Kung makikita niyo yung monitor natin, kamukhang kamukha ko yan. Diba? Kamukhang kamukha ko yan. Kasi live nga tayo. Okay mga viewers, ang masasabi ko lang, naikwento ko na yun tungkol sa amplifier. Okay, pwede na yun. Naantay lang tayo na may dumating dito na mga ngalakal na, kasi mga ka-viewers, mayroon kasi mga tao na pagsawa na sila sa gamit nila, nagkaroon na ng kunting issue, ay ayaw ko na yan, binta ko na sa kalakal yan, bili akong bago. Kung minsan kasi buo yung kanyang donut, yung mga ilang transistor niya, kung minsan buo yun. Pag nabili mo yun, okay, mura lang. Ang bilihan yung 200 lang eh. Kung 1,000 lang ang budget ng mama, di kung halos naman ang kailangan mo, nandun doon. Nakita ka na, di ba? Diba? Ganun lang yun eh. 200, pumayag yung kalakal ko eh, 200. Ayun. Hindi na tayo, lugi. Yun nga lang, medyo matrabaho lang kasi baklas kabit tayo. Hindi pa tayo ng hindi pa tayo ng mga pinatay. Ganun talaga. Okay, bago tayo humaba, marami tayong gagawin ngayon. Umpisa na natin. Mga ka-viewers, unang-una kong sasabihin sa inyo, tayo po ay live. Kung tayo man po ay gagawa at nagkaroon tayo ng kunting kamalian, hindi po natin sinasadya yun. Hindi po naman natin maiwasan na minsan baka may umusok sa gagawin natin, may pumutok. Hindi po natin sinasadya yun dahil po tayo ay live. Hindi po kagaya ng tape, pag nagkakamali tayo, pwede natin i-edit yung video natin tapos puputulin natin yung pagkakamali natin para hindi nyo makita. Dito po, lahat ng pagkakamali, lahat ng galaw natin, nakikita nyo po dahil tayo po ay live. Yung pag-utot natin, kung maririnig yung pag-utot ko, live din yun. Diba? Live nga eh. Ganun talaga. Kaya, ako na lang humingi sa inyo ng pangunawa at pasensya na kung sakaling may nangyayari mang ganun, hindi naman din siguro masama na sasabihin na pasensya. Dahil tao lang naman tayo, hindi naman tayo perfectong tao. Nagkakamali rin tayo. Wala pong taong perfecto. Kaya nga lang sabi ko nga sa inyo, walang master. Wala pong master eh. Ayun naman tayo Uy, may master dyan mayroon akong master na viewers dyan. Basta masasabi ko lang, kung ikaw ay master talaga, walang RTO. Lahat ng gawa mo, tapos. At walang gawa na hindi tapos. Master ka eh. May master ba naman na hindi matatapos yung ginagawa? May master ba namang hindi magagawa yung ginagawa? May master ba namang RTO? RTO, return to owner. Units, return to owner. Ganun talaga RTO. Kaya tayo gumawa, hindi natin sinasabi na tayo ay magaling. Kasi ang magaling katumbas niyan ay parang master din. Ang maganda po talagang sabihin, hindi naman sa marunong lang po talaga. Marunong lang po po. Napakaganda po pakinggan. Kasi pag isang unit hindi mo nagawa, sasabihin, hindi nagawa yung pinagawa ko. Hindi ganun talaga kasi marunong lang naman gumawa yun. Kaya pagka halimbawa, sabihin mo sa sarili mo na master ka, tapos hindi mo nagawa, anong sabihin sa iyo ng tao? Master daw, ba't di naman nagawa yung pinagawa ko? O sabihin mo magaling ka,
O ito, katumbas din ng master, magaling ka. Akala ko ba napakagaling nun? Eh, ba't hindi nagagawa yung pinagawa ko? Di ba ang pangit? Di ba? Master, magaling, hindi maganda pa mo. Ang dabis talaga, marunong. Hindi mo magagawa yung units na ginagawa mo? At least sasabihin ng tao, marunong lang naman kasi gumawa yun, hindi naman talaga yung master. Di ba? Mas maganda talaga. Yan lang po ang masasabi ko. Kaya huwag po kayo magpapatawag ng master. Pag may nagtawag sa inyo ng master, halimbawa lang, hindi naman maiiwasan yun kasi, di ba, may ginawa kayo, humanga sa inyo. Sabihin niyo po sa kanila, ay huwag niyo po ko tawagin master. Mayroon po akong ginagawa na hindi ko rin nagagawa. Kasi hindi naman lahat alam kong gawin. O di ba? Parang ganito lang yan. Nung araw, nanonood ako ng palabas. O, ito, mayroon na naman akong sasabihin sa inyo ha. Tayo ng mga tatay, huwag tayong tawagin ang mga anak natin na ama. Di ba? Ama. Kasi daw ang ama daw, yun lang daw ang ama, yung nasa langit. Ama na nasa langit, di ba? O, narinig ko yun sa isang sikta ng reliyon Hindi daw pwedeng gano'n na tawagin mo yung tatay mo ng ama. Pwede daw tatay. Pero kung isipin mo nun, yung tatay at saka ama, pareho lang naman yun. Ano ba pinagkaiba ng ama at saka tatay? Ano yung tawag mo sa tatay mo? Pangalan ng tatay mo, Pedro. Sabihin mo, ikaw ay anak. Pedro, ikaw ba ay kumain na, Pedro? Tatay mo, tawagin mo ng Pedro. Tama na. Sasalita lang ako. Baka kung saan mapunta dyan Napunta sa aman tatay wala dami kasing pasikot-sikot. Sino, umpisa na nga tayo. Baka tayo pagalitan ng sikta ng ano dyan. Sabi ko nga sa inyo mga ka-viewers sa edad kong ito, marami na akong nalalamang mga ganyang nangyayari sa buhay. Umpisa na natin, Skyward, low power. Ito gaya ng sabi ko sa inyo, pag tayo nagsisimula, kailangan makinig din kayo. Huwag ka ganyong bira agad. Ito muna tayo ng tungkol sa buhay natin. Ako, buhay ko mga ka-viewers, simple lang. Pagkagaling ko dito sa shop, uwi ako, load ng konti ng cellphone. Siyempre, pinapanood ko sa cellphone ko yung mga video ko, tinitingnan ko kung nagdagdag ba yung views. Ganun naman yung mga ka-viewers Alam nga, papanoorin ko yung video ng iba. Pwede naman yun kung tapos ka lang manood sa video mo, siguro unahin mo yung video mo. Ngayon, yung video ng iba, follow na lang yung follow. Pag hindi ka pa inaanto, kasi hindi naman po pwedeng video mo lang papanoorin mo. Baka mamaya, pag manood ka ng video sa iba, mayroon ka naman din kunting mapulot na kunting kaalaman. Kailangan mo rin yun. Pero ang unang-una talaga, para sa akin, siyempre yung video ko muna. Yung mga video ng iba, pagkatapos na ng video. Diba? Talaga naman, kumbaga sa una mong mahalin ang iyong sarili bago ang kapwa. Pagka nagmahal ka, inuna mo yung kapwa, tapos yung sarili mo, hindi mo minahal, baka napariwara ang sarili mo. Baka magmumukha ka ng kawawang-kawawa kasi hindi mo minamahal yung sarili mo. Pero may minahal kang iba. Kailangan, mahalin mo muna ang sarili mo bago iba. Ganun din sa video. Kagaya niyan, mayroong mga nagpapa-shoutout dito. Yan si Maricel Vlog TV. Pagka medyo tapos na akong manonood ng TV ng cellphone sa mga video ko, pwede ko isingit din yan panoorin ko rin siya. Kaya kayo mga ka-viewers, pwede nyo rin. Hindi natin alam kung anong mayroon sa channel niya. Kaya lang sinasabi ko parati, mayroon akong alam na hindi nyo alam. At mayroon din naman kayong alam na hindi ko alam. Kaya huwag tayong patawag na master. Kasi ang master, lahat alam mo. Pwede mo siguro tawagin na master yung nasa taas. Kasi alam niya lahat yung anong klase ng tao Nasa taas yun. Pwede pa tawagin master, di ba? Hawak na tayo. Hindi na master. Isa na po tayo. Bubuksan na natin to. Ito, gaya ng sabi ko na gawa ko nung dati.
halos isang taon na mahigit bago ulit siya nasira. Hindi na din alam kung ano problema niya ngayon, no? Kasi pinowires ko lang siya. Wala siyang power. Kung isasaksak mo siya, ay yan siya, oh. Skyward. Kung isasaksak mo siya, ay wala siyang power. Bago natin siya isasaksak, tingnan muna natin yung ating kuryente, yung ating cord. Kung may supply ba, baka mamaya, ito lang pala ang problema, binuksan na natin, madudugin na ng trabaho. Kailangan, bago natin kalkalin ang kailalim na limon, unahin muna natin kalkalin ang nasa ibabaw. Para nga, nakita nyo naman yung pistol, ano? Pistol rin natin, nakalagay yung ating sit-up sa AC. Tingnan natin kung papalo ba siya. Okay, nakita nyo pumalo ang tester, di ba? 220, so okay yung cord niya. Bubuksan na natin kasi okay naman ang cord niya. Split cord. Okay. Tatlong unit ang gagawin natin ngayon mga viewers. Kailang sana matyaga kayo na manood. Sana hindi kayo naiinip. Dahil hindi naman masasayang yung pagpapanood nyo sa atin kasi mayroon din naman kayong kunting matututunan. Kahit pa paano mayroon din kayo mapupulot na kunting kalaman. Makita nyo mga ka-viewers, yung motherboard pala nito nasa takip din niya, no? Kaya ingat-ingat din tayo sa pagtanggal kasi yung motherboard niya nasa takip, nakadikit, oh. Tingnan nyo. Diba? Karoon siya ng katas-katas, eh. Kita ko na mga kabutintings yung 4 wires na nilagay ko dati, oh. Sira. Papalitan na lang natin ulit ng panibago to. Sana yun lang din ang problema niya para hindi na rin tumagal. Para makamove na tayo kagawin sa susunod natin na gagawin. Ano lang naman ang pagre-repair mga ka-viewers? Pagka tayo ay mabilis makatapos sa isa, ay susunod natin gagawin sa para magawa din natin ito agad. Ito lang yung kayang power supply, yung motherboard niya mga ka-viewers, oh. Kung makita nyo, dati ko na siyang ginawa, may 4 wires na siya, oh. Ngayon, kung 4 wires ang nilagay natin dyan, dati na umabot, matagal din ang buhay pala din ng 4 wires mga ka-viewers, eh. Sukat ba namang ang date nito, oh? November 28, 2022. Ano na ngayon? 2024 na ngayon, di ba? Marso, Pebrero. Matagal. Sumatibay din ang 4 wires. Kahit na mga 1 year lang ang buhay ng 4 wires, hindi ka nalugi, eh. Kasi magkano lang naman ang binayad ng may-ari nito. Oo mga ka-viewers, mababa lang ang single ko nito. Sabi nga ng may-ari nito, eh, sakto lang daw yung single ko, hindi kagaya sa iba. Sabi ko naman, sa akin naman kasi, basta mayroon lang tayong sobra sa kinikita. Kaya niya, piyesa, kagaman naman niya. Maalala nyo, ginawa ko kahapon na TV.
Yung Skyward, pinalitan natin ng panel. Ayan siya, oh. Hindi pa ginawa nung may-ari, eh. Iwan ko. Baka nag-ipon pa. Kaya ang ginagawa ko, pinapanuoran ko muna. Para matisting din siya. Pahinaan ko kasi para may narinig akong sounds, baka wala makapirates tayo. Alam niyo mga ka-viewers, kahit ganun kahina ang sounds, naririnig ng naririnig ng camera yun. Pagka yun nagkaroon ng error, maaari tayong makapirates noon. Kasi may video siya, eh. Igabuti na lang, narinig ko na may sounds. Kahit mahina, dapat wala. Ito ha, mga ka-viewers ha. Ito, tayo ay nakaka-copyright sa ating ginagawa. Di ba? Bibigyan ko kayo ng tip. Pwede kayong mag-flash ng video kagaya ng ginagawa ko na yan. Tanggalan nyo lang po ng sounds. Yun lang po. Sa akin nyo lang po matutunan yan. Huwag po kayo matakot na i-flash yung palabas ng TV. Tanggalan nyo lang po ng sounds at hindi po kayo makaka-copyright. Ikaw na, kung nagdadaldal ka na kagaya dito, konsumo rin ang oras yan. Kaya nga tayo, pag tayo nagdadaldal, kita nyo naman, habang nagdadaldal tayo, nire-ready ko na, yung panghinang kailangan, kasi magtatanggal tayo ng wire dito, maghihinang tayo ng sa full wires. Putok yung kanyang resistor, putok, putok siya, Kaya, tayo gumagawa, kahit na paano, nagdadaldal tayo para maintindihan nyo rin kung yung ginagawa ko ay saan banda yun. Kagaya yan, bago natin sa papalitan ng 4 wires, titisanin muna natin kung mayroon bang nadamay or kasi dahil ang sabi ko, hindi naman puputok ang isang fuse o ano pa man kung walang dahilan. Kagaya yan. Yung fuse nito pumutok, putok siya kasi nag-short na ang kanyang 4 wires, Pero ang pag-short ng kanyang 4 wires ay hindi naman nagdamay ng iba kasi ang ginawa kasi natin na connection ng 4 wires, mga ka-viewers, opto connection. Masasabi ko, panibagong tip ko na naman sasabihin sa inyo, mga ka-viewers. Maganda talaga pag yung gagawin mo sa 4 wires, yung opto connection. Oo. Kasi mga kabutindig, kapag gagawin mo lang yung i-adjust mo yung bias dito para lang ma-isisit mo yung 12. Kasi 12 lang naman ang kailangan. Kung hindi 12, 5 volts, di ba? Para mag-oscillate yung power supply at magiging okay ang TV, di ba? I-adjust mo tong trimmer na ito sa 12. Kung 12 man ang kanyang standby, no? Pero kung 5 volts ang standby niya, wala ka nang a-adjustin. Ito kasi mga ka-viewers, yung trimmer na ito. Pag itong gagamitin mo, dahil gagamitin mo lang siya ng 5 o kahit 12 na hindi mo adjustin sa trimmer. Pag ito ay nag-open, halimbawa nag-open to, trimmer na to. Yung mga piyesa dyan, pwede nyo sipakin Kasi pag nag-open yan mga ka-viewers, tumataas yung voltahe. Halimbawa, 12 lang. Yung supply niya, na-control siya ng trimmer na bias niya. 12 lang. Pag nag-open yung trimmer na yan, dudoble hanggang 24 volts. Di sunog yung circuito mo kasi 12 volts lang. Tumaas siya ng 24 volts. Kung 5 volts lang, tapos nag-12 volts siya kasi nag-open nga yung trimmer, di lalong sunog. Uusok pa yung unit mo. Diba? Yan ang tip ko sa inyo. Mas maganda kung
gagamit kayo ng ganito, opto connection. Kagaya nito, opto connection ang gamit ko. O, di ba? Umabot siya ng isang taon mahigit bago ulit siya nasira. Hindi na kasi pwede na hindi sasabihin na hindi mo siya masisira kasi may life span din naman kasi itong ano na to yung 4 wires na to. Hindi naman din to maabot ng 5 years bago masira. Kasi ang kuryente natin lalo kung nagpa-fluctuate. Ito kasi yung nagpo-control ng para magagana yung kanyang power supply. Kung nakukontrol niya, bigla siya napagod. Pagod na siya yung bibigay. Kala niyo tao na napapagod din ng piyesa. Nag-iinit yan. Pag nag-iinit siya, hindi na niya kaya, boom! Pumutok. Pag pumutok siya, patay na. Kung opto connection ang gamit mo, di okay. Kung magkakaproblema man, siya lang. Hindi kagaya nung sinasabi ko kanina na pag gagamitin mo yung may trimmer, adjust mo yung 12 volts na kailangan o may 5 volts. Pag nag-open yung trimmer, wala na, sibak na ang motherboard mo. Nataas kasi ang voltahe. Okay, dito na tayo. Tatanggalin ko na itong dating 4 wires, papagdag ko ng panibago. Mga ka-viewers, ang tabay lang ha. Papasalamat ako sa inyo ng marami. And nandiyan kayo nakasubaybay sa ating ginagawa. Utang na loob ko rin sa inyo ang pagsubaybay nyo. Kasi kung wala kayo dyan, wala rin ako dito. Kasi alangan naman magla-live ka kung wala naman kayo, sinong manunood. Pero sa nakikita ko kasi medyo marami-rami na rin kayong nanonood. Maraming salamat po sa inyo sana hindi kayo magsasawa na magsubaybay sa ating live. Hindi pa man sa ano pa man, kundi mayroon din naman kayong matututunan. Kasi kahit pa paano marunong naman tayong gumawa at siyempre naipapakita ko naman sa inyo yung step by step kung paano pag-repair ng TV. Kaya kahit pa paano ay mayroon din kayong kunting mapupulot. Yan po masabi. Ito po yung 4 wires na nilagay ko. Halatang pagod na siya. Putok siya. Sunog yung kanyang resistor. Sunog. Tapos yung kanyang MOSFET ay sunog din. Okay? Kakapitan ko na siya ng panibago para magiging okay na. Sana. Okay mga ka-viewers? Masasabing maging okay. Sana. Hindi naman kasi natin hawak ang buhay nito kung magiging okay ang power supply kung may iba namang issue. Kagaya niya, ang bumubuhay sa TV, motherboard, LCD at saka backlight. Pag nag-okay ng motherboard niya, sana wala nang ibang issue para maging okay na talaga, di ba? Sana ito lang, okay? Palitan ko na. Mga ka-viewers, ito rin 4 wires na gagamitin natin ha. At kung makikita nyo, ito yung kanyang karton. At mayroon siyang diagram. Kung kayo ay first time pa lang na magkakabit nito, ay mangyari. Ayan po, mayroon siyang diagram. Ayan may diagram niya. Di ba may diagram? Mayroon din siya sa likod. Dalawa pong diagram yan. Kaya kung kayo magkakabit nito, ay basahin nyo muna kung baguhan pa lang kayo. Para simple naman ang gawain mo. At hindi naman masasayang yung gawain mo. Kagaya ng ginagawa natin, natanggalin natin tong kulay
kulay yellow at kulay blue. Tapos ikakabit natin sa kanyang octo connection. Kasi octo connection ang gagawin natin. Maganda kasi yung octo connection mga ka-viewers. Safe siya sa lahat. Para nagiging original din yung ano niya, yung pagkakagawa. At meron siyang polarity yung kanyang IC. Yung pinaka-positive nito ay gagawin na lang natin dilaw. Yung kanyang negative ay gawin natin blue. Kayo man mga ka-viewers ay parating nanonood sa akin. Alam nyo na kung paano siya kinakabit. Ngayon, yung mga bago nating viewers, hindi pa nila alam yun, kaya sasabihin natin sa kanila yung kung paano siya kakabit. Para naman, hindi lang kayo ang nakakaalam, pati din sila. Ka-viewers, salamat sa inyong panonood. Balay nyo, baka pagdating ng araw, kayo naman ang mapapanood ko at magla-live din kayo. Kasi yung iba takot mag-live Mga ka-viewers, yung iba takot mag-live. Unang-una, sa pagla-live kasi pag hindi mo alam yung mga guidelines na dapat mong gawin, ay kasi dito sa live, gaya ng sabi ko sa inyo, hindi naman sikat katulad ng hindi katulad ng pag tayo ay nagre-record ng video ay pwede natin i-edit yung video, tapos pagka halimbawa may mali tayo doon ay buburahin natin, tapos yung mga tama lang na mga yun lang yung ating kukopyahin. Dito kasi sa live wala, hindi mo hawak yung video kasi automatic kasi pagkatapos natin mag-live direkta YouTube na yan si YouTube na ang mag-ano niyan, maghahawak ng video mo, tapos kung makikita nyo, akala nyo kapag hawak na ni YouTube yung video nyo, akala nyo isang oras lang o kaya kalahating oras lang, akala nyo ba makikita nyo na yung makikita nyo ng video nyo na naka-upload na. Hindi nyo pa makikita yun kasi hawak pa ng YouTube yun. Tapos ngayon siguro mga 12 oras yun, pag na-upload na yung video mo sa sa iyong YouTube Studio, kasi may YouTube Studio tayo yan, doon mo pa mahawakan yung video mo. Ngayon, kung makita mo ang dami ng views, bawa, ang views, umabot na ng mga 100 views. Tapos mayroon kang nakita na, ay, dapat pala hindi ko yung ipakita. O kaya, dapat pala hindi yung makikita. O ganun. Yung mga ganun error mo. Pag kayo na ginawa mo, manghihinayang ka na doon sa views kasi marami ng views Kaya tayo mga ka-viewer, nag-iingat tayo kasi sayang kasi kung halimbawa na-upload na yung video natin, upload na sa YouTube, tapos mayroon pala tayong mali, hindi natin pwede natin i-edit yun. Kaya lang, siyempre kahit paano manghihinayang ka rin sa views kasi may views na yun
Ultimano kasi pagka tapos mo mag-live, pag end mo ng live mga ka-viewers, alam mo na kung ilan ang nanonood sa iyo eh. Halimbawa, may nanonood sa iyo mga 100 tao sa live. Counted na 'yun. Views mo na 'yun, oh. Pero yung video mo, hindi mo pa magagalaw 'yun hangga't hindi pa ina-upload ng YouTube sa ano mo, sa pinaka-channel mo. Kasi maaari mo namang mapapanood pagkatapos ng live yung video mo. Pero para halimbawa, yung video mo gusto mong kalikutin, hindi mo siya makakalikot hanggat hindi pa siya may upload sa channel mo eh. Kasi si YouTube ang nag-upload nun eh. I-upload niya sa channel mo yung video mo. Ngayon, pag na-upload na niya yun, pag nasa channel mo na, yun, pwede na. Hindi mo nang galawin. Mo gawin sa ano. Hindi mo edita ng video. Bawa. Sabihin mo, lalagyan mo siya ng drawing. Kasi yun naman ang kalimitan ginagawa eh. Ilalagyan ng drawing ba? Bawa. Bawa, itong board na to, pipicturan mo, tapos i-edit mo. Tapos ito ang pinakagagawin mong wallpaper dun sa video na upload mo. Ito na yung makikita. Yun kasi ang ginagawa kasi ng iba eh. Saka mo lang sa mai-edit ng gano'n. Pero hanggat hindi pa siya nai-upload ng YouTube sa yung channel, yung video mong ginawa, yung live mo, hindi mo pa mai-edit yun. Antay ka pa. Madali lang siyang ikabit kasi ano, dati na siyang na-4 wires, so ikabit na. Tapos ngayon papalitan natin siya ng fuse. Kasi yung fuse niya sira din. Putok. Putok din yung fuse niya. Siyempre nag-short yung 4 wires. Natural, puputok din yung fuse. Kaya papalitan din natin siya ng fuse, mga ka-viewers. Tingnan niya fuse, oh. Bilog. Bilog yung dati niyang fuse. Ngayon papalitan natin siya ng fuse na